Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 771 Hindi makaalis. Sa pagbagsak ng mga salita ni Ricardo, napatulala si Thelma na nagmamakaawa sa lupa. Oo. Ano ang mayroon siya na nagkakahalaga ng tukana ng kabilang partido? Ang pagmamalaki sa kanyang hitsura, na palagi niyang itinatangi, ay walang pagkahumaling sa kanya. Bastos ka. Hinding-hindi ka, napagtanto ni Thelma na wala ng pag-asa para sa awa. Ang nakakaawang pagmumukha niya kanina ay napalitan ng matinding hinanakit at kabaliwan. Sa pagbuka ng kanyang bibig, parang gusto niyang kagatin si Ricardo, na para bang gusto niyang bayaran ito bago siya mamatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagkaroon ng kislap ng talam. Ang ulo ni Thelma ay gamulong na parang bola, at isang magandang pulang-pulang spray ang lumabas sa kanyang leeg. Sa likod niya, may hawak na kutsilyo si Dragonwake na may bahid ng dugo, ang mukha nito ay puno ng bakas ng kalupitan. Damn it, gusto pa rin itong saktan si Mr. Willis at ligawan si kamatayan. Dahil doon, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao sa harap ni Ricardo, pagkatapos ay sinabi kay Emerson, Noah, at sa iba pa, kasalanan ko ang lahat. I need to change my bad habit of being attracted to women, muntik ko nang masaktan si Mr. Willis dahil sa babaeng ta. Mr. Lee, akuan, mangyaring huwag kang magalit sa akin. Dapat sabihin na ang Dragonwake, bilang pangalawa sa command, ay isa ring mapagpasyahan at walang awa na tao. Hinayaan niya lang si Thelma na manguna, ngunit nang makita niya ang ugali ni Emerson at Noah kay Ricardo, walang pag-aalinlangan niyang pinatay si Thelma. Ayos lang. Isang hindi pagkakaunawaan ng lahat. Tumingin si Emerson kay Ricardo at, nang makita siyang umiling ng walang pakialam, ngumiti at sinabi kay Dragonwake. Lumapit si Noah para yakapin ang balikat ni Dragonwake at ipinakilala siya, Dragonwake, hayaan mong ipakilala kita, ito ang amo ko, si Ricardo. Sa mga salitang ito, nagpakita si Dragonwake ng init sa kanyang mukha at ngumiti kay Ricardo, na nagsasabing, kaya ikaw si Mr. Willis. Hindi ka nabanggit ni Mr. Lee at Noah sa akin noon. Na-offend na kita kanina Mr. Willis, huwag ka sanang magalit. Masungit akong tao, hahaha. Sinulyapan ni Ricardo ang katawan ni Thelma at walang pakialam na umiling, ayos lang. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Boss. Hayaan akong ipakilala sa iyo, ito ay Dragonwake, ang pinuno ng Awakening Dragon Mercenary Corps, at ngayon ang pangalawa sa command dito. Dati, noong mersenaryo pa kami ni Dagger, ilang beses kaming nakipagtulungan sa Dragonwake. Sama-sama tayong lumaban, at ipinagkatiwala sa isa't isa ang ating buhay. Magaling ang lalaking ito sa lahat ng bagay, maliban sa hindi niya kayang layuan ang mga babae. Boss, huwag kang tumulad sa kanya. Hahaha. Paliwanag ni Noah kay Ricardo habang naglalakad sila ni Dragonwake, tumatawa. Natural lang, walang sasabihin si Ricardo, at basta-basta niyang hinayaan ang bagay na iyon. Sa sandaling ito, nagmamasid ng mabuti si Dragonwake at hindi niya mapigil ang bamulong sa sarili. Bilang isang taong may lakas na maihahambing sa isang yumaong nascent soul, masasabi niya na ang lakas ni Ricardo ay katumbas ng lakas ng isang maagang nascent soul. Sa katunayan, ang antas ng lakas na ito ay hindi itinuturing na partikular na malakas sa loob ng Awakening Dragon Mercenary Corps. Si Emerson, Noah, Dagger, at iba pa ay mayroon na ngayong mga lakas na isa o kahit dalawang maliliit na antas na mas mataas kaysa sa Ricardo. Gayunpaman, nagpakita sila ng malaking paggalang kay Ricardo. Tinatawag siyang boss at master. Dahil dito, medyo nag-aalinlangan ang Dragonwake. Kasabay nito, nakaramdam siya ng krisis sa kanyang puso. Ngayon, ang Awakening Dragon Mercenary Corps ay ganap na wala sa kanyang kontrol. Sa sinaunang kastilyo kung saan nakatalaga ang mga mersenaryo, sa isang tiyak na silid sa ilalim ng lupa. Nakipagkita si Ricardo kay Emerson, Noah, at Dagger ng mag-isa. Matapos makipag-usap sa isa't isa, tinanong ni Ricardo ang tanong na nasa isip niya, nag-aalala ako na baka namatay kayong lahat dito, pero hindi ko inaasahan na lahat kayo ay nakagawa ng napakahusay. Haha, lahat kayo ay may mga lakas na maihahambing sa isang yumaong nascent soul.
Habang bumababa ang kanyang mga salita, umiling si Emerson ng magalang at mapagkumbaba, "Salamat sa iyo, guro. Kung hindi dahil sa iyong impluwensya, hindi kami makakamit ng ganoong kalakasan. Hindi sana natin maitatag ang ating sarili sa Bloodline Ancient Domain at kahit na mabuhay hanggang ngayon." "Oo. Oo. Salamat sa iyo, guro, hahaha," bulong ni Noah. Tumango si Dagger bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng pag-twist at pag-ikot, ngunit inilalagay pa rin ito sa makapal. Bagamat makapangyarihan na silang tatlo, hindi sila nang ahas na maging mayabang sa harap ni Ricardo. Nasaksihan nila ang lakas at kakayahan ni Ricardo at alam nila na kahit pansamantalang mas mababa ang lakas ni Ricardo kaysa sa kanila, hindi nila mahulaan ang iba't ibang paraan nito. Bukod dito, totoo rin ang mga sinabi ni Emerson. Bago ito, nakakuha sila ng iba't ibang mapagkukunan ng paglilinang na ibinigay ng Ricardo, at maging ang mahusay na mga pamamaraan na iniekma para sa kanila, na nagbigay daan sa kanila na gumawa ng mabilis na pag-unlad. Bago pumasok sa Bloodline Ancient Domain, ang lakas ni Emerson ay umabot na sa huling yugto ng Apishia. Si Noah at Dagger ay mayroon ding mga lakas na katumbas ng kalagitnaan ng yugto ng Apishia. Ang iba pang mga kapatid sa Lachi Fire Security Group ay nasa tuktok ng Chi Refinement sa bandang huli, o sa itaas ng Grandmaster Realm. Maaari itong isipin na sa kanilang paunang lakas, ang pagpasok sa Bloodline Ancient Domain ay nangangahulugan na sila ay isang napakalakas na puwersa. Noon lamang sila unti-unting makakaipon ng lakas at makapagtatag ng isang pitik doon. Kaya naman, hindi naman kalabisan na sabihing utang nila ang lahat kay Ricardo. Lahat tayo ay nasa parehong panig, huwag mag-abala sa pambabala. Tumawa si Ricardo at sinuntok si Noah, pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono at tinanong si Emerson, "Nga pala, paano ka naging pinuno ng Awakening Dragon Mercenary Corps?" Nakangiting paliwanag ni Emerson kay Ricardo. Sa orihinal, ang pinuno ng Awakening Dragon Mercenary Corps ay Dragonwake. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon sa Bloodline Ancient Domain, ang pinakamatibay na backbone ng mersenaryong grupong ito ay matagal nang naging bahagi ng Lachi Fire Security Group. Ang lakas ay kapangyarihan. Dahil dito, natural na naging pinuno ng kanilang paksayon si Emerson. Hindi bababa sa panahon na sila ay nasa Bloodline Ancient Domain. Dahil din sa malapit na relasyon ng Dragonwake kay Noah at sa iba pa, at sa pagkakataong ito ay sila na ang nagdala sa Lachi Fire Security Group, kaya inanunsyo pa rin ito sa labas bilang Awakening Dragon Mercenary Corps. Kung hindi, pinalitan na nila ang pangalan ng Lachi Fire Security Group noon pa man. Matapos marinig ito, umiling si Ricardo at mapait na ngumiti. Kaya't hindi siya makahanap ng sinuman mula sa Lachi Fire Security Group. Lumalabas na, sa panahon nila sa Bloodline Ancient Domain, hindi nila ginamit ang pangalan ng sarili nilang security company. Sumunod, hindi naiwasang magtanong ni Emerson at ng iba pa kung paano nakapasok si Ricardo sa Bloodline Ancient Domain. Simpleng paliwanag ni Ricardo, ang pagpunta rito para hanapin ang Celestial Heart, ang kayamanan, ay isang dahilan, at ang isa pang dahilan ay para malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Nang marinig ito, si Emerson at ang iba ay hindi napigil ang mapabuntong hininga at bakas sa kanilang mga ekspresyon ng kaseryosohan at pag-aalala. "Master, para sa amin, nag-take ka ng ganyang risks." Sa totoo lang, kahit na ang Bloodline Ancient Domain ay maaaring mapahusay ang ating lakas sa pamamagitan ng pagpatay, isa rin itong hola. Naisipan din naming umalis, pero hindi kami makalabas. Kabanata 772, Hindi mapagkakatiwalaan. "Oh, nasubukan mo na bang umalis?" tanong ni Ricardo sa mga sinabi. "Oo naman. Nakulong kami sa sinaunang domain ng Bloodline na ito sa loob ng ilang buwan. Hindi natin mahanap ang tinatawag na pusong bampira sa mersenaryong gawain. Bagamat maaari nating palakasin ang ating lakas sa pamamagitan ng pagpatay dito, ito ay masyadong mapanganib. Matagal na naming pinag-iisipan na talikuran ang gawaing ito. Sa isang punto, nakita pa namin ang gilid ng sinaunang domain na ito ng Bloodline. Ngunit kahit anong paraan ang subukan natin, hindi natin masisira ang hadlang ng domain.
Tumango si Emerson at sinabing hindi napigil ang mapabuntong hininga sa dulo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Noah sa puntong ito. Boss, patuloy na nakikipag-away sa iba dito, feeling ko baka mabaliw tayo balang araw. Sa oras na iyon, maaari tayong maging ganap na hindi makatwiran, ang alam lamang kung paano pumatay. Mr. Willis, hindi ka na talaga dapat pumasok, sabi ni Dagger na may halong ngiti. Walang pakialam na umiling si Ricardo at tahimik na nag-iisip kung ano ang gagawin. Ngayong naabot na nina Emerson, Noah, at ang iba pa ang antas ng lakas ng mga late nascent soul stage powerhouses, hindi pa rin nila masira ang hadlang ng sinaunang domain ng bloodline. Siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang lugar na ito ay isang domain na naiwan ng dating fragmentation void powerhouse. Ito ay hindi isang bagay na kahit sino ay maaaring pumasok at umalis ayon sa gusto nila. Dahil dito, kinuha ni Ricardo ang mapa ng balat ng tupa na ibinigay sa kanya ng Blood Royal Mary mula sa kanyang bag. Nakapagtataka, nalaman niya na ang mapa ay tila hindi isang pamemeki pagkatapos pumasok sa sinaunang domain ng bloodline. Mahahanap pa niya ang kasalukuyang lokasyon ng kastilyo sa mapa. Ang distansya mula sa locus yung binanggit sa mapa hanggang sa kung saan dapat naruroon ang puso ni Cain ay humigit kumulang higit sa 80 kilometro. Sa kasong iyon, nagpasya si Ricardo na magtungo sa itinalagang lokasyon sa mapa sa lalong madaling panahon. Matagumpay na niyang natagpuan si Emerson at ang iba pa, na siyang pangunahing layunin niya. Kung talagang nandoon ang puso ni Cain, mas mabuti. Kung hindi, kailangan pa niyang subukan at humanap ng paraan para umalis sa sinaunang domain. Walang interes si Ricardo sa pagpapahusay ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpatay sa sinaunang domain ng bloodline. Sa katunayan, nakaramdam siya ng pagtutol at pag-aalala sa kanyang puso. Not to mention, hinihintay pa siya ng pamilya ng asawa niya sa labas. Hindi maiwasan ni Ricardo na mag-alala tungkol sa kanyang biyenan, na cryogenically frozen. Habang nasa isip ang mga kaisipang ito, inilatag ni Ricardo ang mapa sa mesa at itinuro ang marka ng bungo na kumakatawan sa kung saan dapat naruroon ang puso ni Cain. Emerson, Noah, ngayong napakataas na ng iyong lakas, may hawak pa ba akong awtoridad dito? Sa mga salitang ito, nagpakita ng takot si Emerson at mabilis na sinabi, Guro, ang paraan ng pagtatanong mo niyan ay nakakaramdam ako ng kaba. Kahit na mas mataas ang aking lakas, ako pa rin ang iyong taliba. Boss, huwag magbiro. Kung hindi ka makakagawa ng mga desisyon, sino ang magagawa? Mr. Willis, may utos ka, sabihin mo lang. Mabilis ding nagsalita sina Noah at Dagger na may pagtataka. Mabuti. Nakita mo na ba ito? Gusto kong tipunin mo ang mga kapatid ng Lachi Fire Security Group at sumama sa akin. Maaaring may paraan para umalis doon sa sinaunang domain ng bloodline. Desididong utos ni Ricardo. Oo. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Emerson, mabilis na kinuha ang utos. Napansin naman ni Noah ang kahulugan ng mga salita ni Ricardo at maingat na nagtanong, Boss, sinabi mo bang tipunin ang mga kapatid ng Lachi Fire Security Group? Huwag mong dalhin ang mga lalaki ng Dragon Wake at iba pang Awakening Dragon Mercenary Corps. Tumango si Ricardo, tama. Sarili nating mga tao lang. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Noah at Dagger, na tila hindi sigurado. Naramdaman nila na tila hindi nararapat ang ugali ni Ricardo. Gayunpaman, wala na silang sinabi pa. Kung tutuusin, kailangan pa nilang sumunod sa gusto ng amo. Si Emerson naman ay tumango ng malalim, Master, sumasang-ayon talaga ako sa iyong pananaw. Naging maingat din ako sa Dragon Wake. Nang makita ang ugali ni Ricardo, hindi komportable si Noah ngunit hindi na nagkomento pa. Sa kalaunan, kailangang sundin ng team ang gusto ng boss. Sa sandaling ito, tahimik na nagtanong si Emerson, Guro, wala ka bang tiwala sa Dragon Wake, tama? Ngumiti si Ricardo at tumango, tama. Wala akong tiwala sa kanya. Hehe, napabuntong hininga si Noah, boss, nakagawa kami ni Dragon Wake ng ilang mersenaryong gawain ng magkasama. Siya ay talagang isang mapagkakatiwalaang tao. At kusa niyang isinuko ang posisyon ng boss leader kay Emerson.
Ang taong ito ay mapagkakatiwalaan pa rin. Bagamat mukhang padalos-dalos, si Ricardo, na nagtataglay ng Dragon Gaze Heavenward Technique, ay likas na sanay sa physiognomy. Ang iba pang mahiwagang sining, tulad ng pagsubaybay at feng shui, ay maaaring nabigo sa sinaunang domain ng bloodline, ngunit hindi iyon nakaapekto sa kanyang kakayahang magbasa ng mga mukha ng mga tao. Kaya, mula sa hitsura ni Dragon Wake, halos hinusgahan ni Ricardo ang kanyang pagkatao at tunay na kalikasan. Pagkatapos ng paliwanag ni Ricardo ay nagkatinginan sina Noah at Dagger na tila may pagdududa. Naisip nila na medyo nagmamadali ang paghusga ni Ricardo sa ugali ng isang tao base sa hitsura. Gayunpaman, tumanggo si Emerson bilang malalim na pagsang-ayon, "Guro, talagang sumasang-ayon ako sa iyong pananaw. Nag-ingat din ako sa Dragon Wake. Dahil nagsalita na ang amo, susundin natin," kibot balikat ni Noah. "Siguro ang petty mind ko lang." Gayunpaman, ang pagiging maingat sa sinaunang domain ng bloodline na ito ay hindi kailanman labis. "Ayokong may mga hindi inaasahang pagbabago na mangyari mamaya," dagdag pa ni Noah. "Napakagaling. Gather the brothers, we shall set out immediately," mahinahong utos ni Ricardo. Kabanata 773, sa ilalim ng surveillance. Bago magbukang liwayway, ang Lachi Fire Security Group at ang kanilang entourage ay umalis sa mercenaryong base ng Dragon Wake. Hindi sila nag-abalang magpaalam kay Dragon Wake, para maiwasan ang mga hindi kinakailangang komplikasyon at awkwardness. Noong unang pumasok ang Lachi Fire Security Group sa Bloodline Ancient Domain, mayroong 25 sa kanila. Ngayon, 14 na lamang ang nabubuhay. 11 magkakapatid na lalaki ang namatay sa Bloodline Ancient Domain. Ngunit ang 14 na nakaligtas ay umabot na lahat sa antas ng lakas na katumbas ng Nascent Soul. Kabilang sa kanila, sina Emerson, Noah, at Dagger, kasama ang 4 na miyembro ng Virus, lahat ay umabot sa huling yugto ng Nascent Soul. Ang iba pang 10, 6 ay nasa gitnang yugto ng Nascent Soul, at 4 sa unang yugto ng Nascent Soul. Sa ganoong lakas, madali silang makakagala sa Bloodline Ancient Domain. Hindi nakakagulat na ang Dragon Wake ay naging pragmatic, at ibinigay ang posisyon sa pamumuno kay Emerson. Gayunpaman, sa pag-alis ng Lachi Fire Security Group, ang lakas ng Awakening Dragon Mercenary Corps ay tiyak na mababawasan ng husto. Sa loob ng sinaunang kastilyo, sa silid ni Dragon Wake, punong-puno siya ng pagkabigo at galit. Pinalo ang kanyang kamao sa mesa, bumubulong, "Damn, ito ay talagang malas. Sayang si Thelma, ang babaeng iyon." Si Emerson at anggang ni Noah ay talagang nakapasok sa Bloodline Ancient Domain. At, kinailangan lang silang i-provoke ni Thelma. "Damn! Saan ako makakahanap ng babaeng katulad ni Thelma?" Sa sandaling ito, malamig na sumingit ang isa sa mga subordinate ng Dragon Wake, "One Eye, Dragon Wake?" Ibig sabihin, mas lalakas pa ang lakas ng pamilya Lee at ng grupo ni Noah. Hindi pa rin lubusang tinatanggap ng mga mersenaryong kapatid natin si Emerson bilang pinuno. Nakikinig pa rin sila sa iyong mga utos. Pero kung magpapatuloy ito, hindi magandang sitwasyon. Kung talagang kontrolin ni na Emerson at Noah ang mga puso ng ating mga tauhan, tunay na magpapabago ng mga pinuno ang ating mersenaryong grupo. Hindi ba dapat? Sa puntong iyon, ang elite recruit ay gumawa ng isang pagpugot ng ulo, isang ekspresyon ng kalupitan na makikita sa kanyang mukha. Nanlamig ang mukha ni Dragon Wake, tila nag-aalangan sa isang bagay. Sa sandaling iyon, tumunog ang mga kagyat na yabag. "Dragon Wake, may mali. May mali." Ang isa sa mga mersenaryo ng Dragon Wake ay nagmamadaling kumatok sa pinto at sumigaw mula sa labas, "Damn, anong nangyayari?" Sumimangot si Dragon Wake at galit na napagalitan, "Dragon Wake. May mali." Palihim na umalis si Hepe at ang iba pa. "Ano?" Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Dragon Wake, at tumayo siya mula sa kanyang upuan. Makalipas ang ilang sandali, sa isang bulwagan sa loob ng sinaunang kastilyo, madilim ang mukha ni Dragon Wake, at ang mga armrests ng kanyang upuan ay lumalamig sa ilalim ng kanyang pagkakahawak. Sa tabi niya, ngumisi si One Eye,
Dragon Wake, buti naman umalis na sila. Sa hinaharap, ang ating Awakening Dragon Mercenary Corps ay nasa ilalim pa rin ng iyong pamumuno. Haha. Oo, Dragon Wake. Hindi talaga kami nakakasama ng mga taong ito mula sa Lachi Fire Security Group. Tama na yan. Buti na lang wala na sila. Kung ang mga taong ito ay hindi masyadong malakas, naisip ko nang alisin ang mga ito. Dragon Wake. Kapag wala na sila, ikaw pa rin ang pinuno namin. Ang mga malalapit na kapatid ni Dragon Wake ay sabay-sabay na nag-uusap. Nang malaman nilang umalis na si Emerson at ang iba pa, tila natuwa sila. Gayunpaman, malamig na sumigaw si Dragon Wake, manahimik ka, mga tanga. Sa tingin mo ba ay buti na lang at wala na sina Emerson at Noah? Ngayon, alam ng lahat sa Bloodline Ancient Domain na ang Awakening Dragon Mercenary Corps ay isa sa 4 na pinakamakapangyarihang puwersa. Nakuha pa namin ang maraming miyembro ng iba pang 3 puwersa. Ang puot ay naihasik na. Ngayon, kung malalaman ng Purifying World Ecclesiarchy, Wolfkin Tribe, at Thousand Birds Gate na ang ating lakas ay lubhang nabawasan, ano sa palagay mo ang mangyayari? Mga idiot kayo. Puno ng frustration at puot ang mukha ni Dragon Wake habang nagpatuloy, Emerson, dahil ba sa Ricardo na iyon? Pagdating ng batang iyon, umalis na kayong lahat. Damn it! Nang marinig ito, tila napagtanto ni One Eye at ng iba pa ang kabigatan ng sitwasyon. Isa sila sa pinakamalakas na puwersa sa Bloodline Ancient Domain at naalis ang maraming miyembro ng iba pang puwersa. Kung nalaman ng iba ang tungkol sa kanilang nabawasang lakas, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Dragon Wake, anong gagawin natin? Gulat na tanong ni One Eye. Oo. Kung susundan tayo ng Purifying World Ecclesiarchy, ano ang gagawin natin? Damn it! Ang matatalim na asong panseguridad ng sunog ay talagang pabaya. Kung alam natin, dapat kanina pa natin sila pinatay. Mas mabuting dagdagan ang ating lakas kaysa hayaan silang umalis. Kung kaya lang natin silang patayin. Sino ba ang hindi gustong ibagsak sila? Nagmamadaling nagsalita ang grupo, ibinunyag ang kanilang tunay na intensyon at hidden agenda kasama si Emerson at ang iba pa. Tumahimik ka. Malamig na sigaw ni Dragon Wake. Sumunod na segundo, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa madilim hanggang sa hindi mahuhulaan, at tumingin siya sa One Eye na nagsasabing, isang mata, magpadala ng 3 grupo ng mga tao. Ipadala sila sa mga base ng Purifying World Ecclesiarchy, Wolfkin Tribe, at Thousand Birds Gate. Sabihin sa kanila na tayo, ang Awakening Dragon Mercenary Corps, ay may malaking regalong ibibigay sa kanila. Dito, lumitaw ang isang nakakalokong ngiti sa mukha ni Dragon Wake, umupo na lang tayo at anihin ang mga benepisyo. Sa kanyang kamay, may isang high-tech na device na parang isang malaking phone. Isang berdeng screen sa device na may pulang tuldok na patuloy na gumagalaw. Ang ilang mga teknolohikal na produkto ay hindi naapektuhan sa Bloodline Ancient Domain. Ang Dragon Wake, na may malisyosong layunin, ay lihim na nagtanim ng tracker kay Emerson. Ang bagong uri ng tracker na ito ay hindi natukoy kahit ng mga karanasang mersenaryo tulad ni Noah at Dagger. Tsaka si Emerson ang pinag-uusapan nila. Nangangahulugan ito na, pagkaalis ng grupo ni Ricardo, nagawang subaybayan ng Dragon Wake ang bawat kilos nila. Kabanata 774, napapaligiran ng mabibigat na kaaway. Kasama si Ricardo mismo, kabuuang 15 tao ang dumiretso sa lokos yung minarkahan sa mapa. Sa kanilang pinagsamang lakas, ang mga blood corpses sa daan ay walang banta sa kanila, at nilisan nila ang landas ng walang anumang kahirapan. Kahit na kapag nakatagpo ng mga tao na nakaligtas at iba pang mga nilalang, kung sila ay sapat na hanggal upang pukawin sila, madali silang napatay. Ang pangkat na ito ng 15 eksperto, na maihahambing sa nascent soul powerhouses, ay may kakilakilabot na lakas. Maliban kung ang mga individual mula sa iba pang 3 pangunahing puwersa, tulad ng Purifying World Ecclesiarchy, ay kumilos, walang sinuman ang may kapangyarihang makipaglaban sa mga miyembro ng Lachi Fire Security Group. Dahil malinaw ang kanilang layunin, hindi sila naantala sa daan.
Kahit na sila ay maingat at tumigil upang mag-obserbo pagkatapos maglakbay ng isang tiyak na distansya, nakarating sila sa lokasyon na minarkahan sa mapa kung saan matatagpuan ang simbolo ng bungunang nagsisimulang lumiwanag ang kalangitan. Sa sinaunang dumi na ito na puno ng mga kulay dugong pula, ang pagsikat ng araw ay tila natatakpan ng isang layer ng dugo, na parang may dalang isang uri ng nagbabala na tanda. Nakita nila ang isang tanawin ng mga guho at mga labi dito. Malabo, masasabi nilang ang lugar na ito ay dating isang napakagandang palasyo. Nandoon pa rin ang dalawang haligi na dating matayog, na umaabot sa 12 metro ang taas, na nagpapahiwatig na ang palasyo ay medyo malaki. Pagkarating ni Ricardo at ng kanyang grupo dito, lahat ay naging tensyonado ngunit umaasa. Sinimulan nilang hanapin ang tinatawag na Heart of Cain na binanggit ng Bloodline, pati na rin ang anumang posibleng paraan ng pag-alis sa lugar na ito. Gayunpaman, matapos maghanap ng kalahating araw, bukod sa pagpatay sa maraming blood corpses na gumagala dito, wala silang nakita. Marami silang nakitang bangkay. Ngunit hindi nila mahanap ang katawan ni Cain Devil, ang ninuno ng mga vampira. Nakatayo doon si Ricardo, nakakunot ang noo. Master, wala kaming nahanap. Lumapit si Emerson at sinabing may mapait na ngiti. Oo, boss. Walang palatandaan ng Heart of Bloodline o anumang paglabas. Naiinip na ungol ni Noah. Magpatuloy sa paghahanap. Medyo malaki ang abandonadong palasyo na ito. Baka may mahanap tayo sa tagong sulok. Kung hindi, maghukay ka sa ilalim ng lupa. Tuloy-tuloy na utos ni Ricardo. Oo. Tumugon sina Emerson at Noah, at nagpatuloy ang grupo sa paggalugad. Gayunpaman, sa sandaling ito, na sinamahan ng pagkutitap ng mga figure at yabag, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumabas mula sa isang gumuhong gusali na hindi kalayuan sa Ricardo at sa kanyang grupo. Hahaha, Awakening Dragon Mercenary Corps, ito lang ba ang mayroon ka? Mukhang ang swerte talaga namin na nakabanggaan ka. Sinabayan ng boses na puno ng pagtataka at pangungutya, isang grupo ng mga tao na nakasuot ng ninja attire ang lumitaw sa hindi kalayuan mula sa Ricardo at sa kanyang grupo. Nakasuot ng puting ninja suit ang tatlong pinuno sa harapan, ngunit may bahid sila ng dugo, na parang kumakatawan sa mga pagpatay na kanilang naranasan. Ang mga suit ay pinalamutian ng mga pattern ng itim na ibon. Ang iba sa grupo ay nakasuot ng itim na ninja outfit. Mayroong higit sa 40 tao sa kabuuan. Kabilang sa kanila, isang katlo ay mga eksperto sa antas na maihahambing sa Nascent Soul. Ang tatlong pinuno sa harapan ay umabot sa antas na maihahambing sa huling yugto ng Nascent Soul. Mga tao mula sa Thousand Birds Gate. Nanlamig ang mukha ni Emerson habang sumisigaw. Lahat, bumalik at mag-regroup. Sumigaw si Noe sa kanyang mga kapatid na nakakalat, na hinimok silang magtipon ng mabilis. Ang mga bagong dating ay walang iba kundi ang puwersa ng Thousand Birds Gate sa loob ng sinaunang domain na ito ng Bloodline. Ang tatlong pinuno sa harapan ay kilala bilang ang tatlong kapatid ng Thousand Birds Gate, Raven God, Raven Demon, at Raven Ghost. May device si Raven God na nakasabit sa kanyang baywang na parang walkie-talkie, na katulad ng tracker na mayroon si Dragonwake dati. Sinadya ng Dragonwake na ilik si Ricardo at ang kinaroroonan ng kanyang grupo sa iba pang tatlong pangunahing puwersa. Mag-regroup. Oo naman. Mas magiging mabilis ang pakikitungo sa iyo kapag magkasama tayong lahat. Ang Raven God of Thousand Birds Gate ay tumango bilang pagsang-ayon na may kasamang pang-iinis. Sa sandaling ito, malamig na umungol si Emerson. Sa tingin mo kaya mo kaming lipulin sa pamamagitan lamang ng iyong mga panlilinlang, Thousand Birds Gate. Bagamat naging maingat ang lahat, hindi sila nagpakita ng anumang senyales ng pag-aalala o takot nang makita ang napakaraming tao mula sa Thousand Birds Gate. Bagamat mas maraming bilang ang kalaban, hindi sila mismo mahina. Lalo na sa mga tuntunin ng Nascent Soul Combat Power, hindi sila mas mababa kaysa sa kanilang mga kalaban. At sa hindi malamang dahilan, sa pagsama ni Ricardo sa kanila, mas nakaramdam ng tiwala sina Emerson at Noah. Tama na. Baka magkasira tayo kung magkalaban tayo. Pero sa tingin mo, Thousand Birds Gate lang ang nandito ngayon.
Purifying World Ecclesiarchy at ang mga kaibigan nating werewolf, lumabas na kayo. Ngumisi si Raven Demon of Thousand Birds Gate. Sa sandaling matapos siyang magsalita, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng magkapatid na Lachi Fire Security Group nina Emerson at Noah. Naging matalim ang tingin ng lahat habang lumilingon sila sa paligid, na nagpapakita ng mataimtim na ekspresyon. Sinabayan ng mga yabag, sunod-sunod na lumabas mula sa mga guho ang dalawa pang grupo. Ito ay Purifying World Ecclesiarchy at ang Wolfkin Tribe. Ang Purifying World Ecclesiarchy ay mayroong mahigit 30 tao sa pangunguna ng isang gwapong binata. Nakasuot ng gintong baluti ang binata at may hawak na gintong espada. Mukha siyang Golden Saint Warrior mula sa Western mythology at naglabas ng sobrang cool na aura. Sa tabi niya ay may 4 na Silver Armored Expert na naglalabas ng malakas na aura. Ang binata na may gintong baluti ay ang kasalukuyang anak ng Purifying World Ecclesiarchy. Ang 4 na Silver Armored Expert ay kilala bilang 4 Knights of Purifying World Ecclesiarchy. Lahat silang 5 ay mga powerhouse na maihahambing sa huling yugto ng Nascent Soul. Ang lakas ng anak ay umabot pa sa pinakamataas na antas na katumbas ng huling yugto ng Nascent Soul. Bukod sa kanilang lumalakas na enerhiya ng dugo, naglabas din sila ng isang sagradong aura. Bilang Sons and Knights of Purifying World Ecclesiarchy, ang 5 individual na ito ay mga powerhouse na maihahambing sa Golden Core Realm bago pumasok sa sinaunang domain ng Bloodline. Ang kanilang paglilinang ng mga sagradong katangian ay isa ring espesyal na katangiang pangangatawan na kapantay ng katangiang pangangatawan ni Ricardo. Gayunpaman, napakakaunting mga tao ang nagtataglay ng ganitong uri ng pangangatawan, kaya ang Purifying World Ecclesiarchy ay may kaunting mga individual na may mataas na kasanayan na nilinang sa ganitong paraan. Kahit na ang Purifying World Ecclesiarchy ay isang makapangyarihang nakatagong puwersa sa mga rehiyong kanluranin, ito ay mas mababa pa rin kumpara sa mga sinaunang martial sect ng Prayosha. Bilang karagdagan sa anak at 4 na kabalyero, marami ring eksperto sa Nascent Soul sa loob ng Purifying World Ecclesiarchy. Tungkol naman sa Wolfkin Tribe, ang kanilang pinuno ay ang prinsipe ng Wolfkin Tribe. Siya ay may hindi kapani-paniwalang matangkad at matipunong figure. Bagamat nakasuot siya ng suit, tila hindi nito maitago ang labis na mga tabas ng kalamnan sa ilalim ng kanyang damit. Naglabas siya ng ligaw at mabangis na aura. Sa tabi niya ay 2 tagapagtanggol ng Wolfkin Tribe. Bukod sa kanila, mayroon ding mga guard warrior ng Wolfman Prince na magkasamang pumasok sa sinaunang domain ng Bloodline sa pagkakataong ito. Pareho silang malakas at mailap. Ang kabuuang bilang nila ay 16 na tao lamang. Gayunpaman, ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay kapantay ng Awakening Dragon Mercenary Corps, Purifying World Ecclesiarchy, at Thousand Birds Gate. Ipinakita nito kung gaano sila kakilakilabot. Sa sandaling ito, natagpuan ng Lachi Fire Security Group ang kanilang sarili na napapaligiran ng matitinding mga kaaway. Ang mga tao mula sa lahat ng 3 pangunahing puwersa ay talagang nagtipon dito. Kabanata 775, ang dapat mong isaalang-alang ay kung paano makatakas. Para harapin ang napakaliit na grupo natin, talagang nagsama-sama kayong 3 paksayon. Mataas talaga ang tingin mo sa amin. Tumingin si Noah sa paligid at malamig na sabi. Haha, ang pinuno ng Awakening Dragon Mercenary Corps ay narito, at ang pangatlo, ika-4, at ika-5 sa command ay narito lahat. Paano natin sila haharapin ng mag-isa? Tumawa ang Raven God of Thousand Birds Gate. Tiningnan niya ang mga pinuno ng Purifying World Ecclesiarchy at ng Wolfkin Tribe at sinabing, the Son of the Purifying World Ecclesiarchy and the Prince of the Wolf Tribe. Normally, mag-aaway kami kung magkikita kami. Ngunit ngayon, magsanib puwersa tayo para ibagsak ang Awakening Dragon Mercenary Corps. Anong sabi mo bagamat kakaunti sila sa bilang, hindi dapat maliitin ang bawat isa. Hindi sila makakatakas kung isa-isa silang haharap sa atin. Nang matapos siyang magsalita, tumanggo ang anak ng Purifying World Ecclesiarchy, na nakasuot ng gintong baluti. Pumayag. Sabay-sabay nating kainin itong matabang piraso ng karne.
Maaari nating pag-usapan kung lalaban tayo o makikipagpayapaan sa isa't isa pagkatapos natin silang maalis. Ang Wolfman Prince ay tumanggo din at sinabi sa isang malalim at magaspang na boses, sumasang-ayon din ako. Sa sandaling ito, ang Wolfman Prince ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao maliban sa kanyang malakas na pangangatawan at maayos na mga kalamnan. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang sa isang mabangis na lobo, kumikinang na may kakaibang marahas at uhaw sa dugo na liwanag. Ang nakatagong kalikasan ng hayop sa loob niya ay tila handang sumabog anumang oras, na pinalakas ng pagnanais na patayin. Sa isang sandali, ang Thousand Birds Gate, ang Purifying World Ecclesiarchy, at ang Wolfkin Tribe ay umabot sa isang kasunduan sa alyansa. Kahit papaano hanggang sa mapuksa nila si Ricardo at ang grupo niya, nagkaroon sila ng alyansa. Kung magpapatuloy pa ba sila sa pag-aaway pagkatapos ng pakikitungo kay Ricardo at sa iba pa, depende ito sa sitwasyon. Kung may mabibigat na casualty sa tatlong paksayon noong nakaraang labanan, malamang na walang awang nilalamon sila ng dalawa pang paksayon. Walang duda tungkol doon. Sa ilalim ng impluwensya ng hindi malinis na kapangyarihan, ng pagpatay at pagsipsip ng dugo, lahat sila ay naging mga makinang nananabik sa pagpatay. Sa sandaling ito, si Emerson at ang iba pa ay nakaramdam ng mabigat na pasanin na parang mga isda sa isang chopping board. Tanging si Ricardo lamang ang nanatiling kalmado at kalmado. Nilingan pa niya ang tatlong paksayon na may bakas ng panghahamak at malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Pagsanib puwersa. Aaminin ko, matalino ka. Pero ang tanga ay maling kalaban ang pinili mo. Sa halip na pag-isipan kung lalaban ka o makikipagpayapaan matapos kaming poksain, dapat mong isipin kung makakatakas ka. Sabi ni Ricardo sa malalim na boses, ang kanyang tono ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na pangingibabaw. Nang bumagsak ang mga salita ni Ricardo, nagtatakang tumingin sa kanya sina Emerson, Noah, Dagger, at iba pa. Hindi nila inaasahan na mananatiling tiwala si Ricardo sa sitwasyong ito. At ang pangingibabaw at kumpiyansa na ito ay hindi nakikitang nagpalakas din ng kanilang espiritu. Nawala ang kaba at negativity na naramdaman nila kanina, napalitan ng malakas na fighting spirit. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, ang Thousand Birds Gate, ang Purifying World Ecclesiarchy, at ang Wolfkin Tribe ay natigilan lahat. Sa sumunod na sandali, lumilitaw sa kanilang mga mukha ang mapanukso at mapanuksong ekspresyon. Hahaha. Nakakatuwa ang batang ito. Sino sa tingin niya ang may limitadong lakas? Mr. Lee, iyong pinuno, ay wala pang sinasabi. Ikaw na ba ang magsalita? Lokohang taong Prayosha, parang hindi mo naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon, natatawang sabi ng isang elder tribe ng wolf sa gilid ng Wolfman Prince na parang narinig niya ang pinakamalaking biro sa mundo. Ang kasalukuyang lakas ng chi refinement ni Ricardo ay katumbas lamang ng maagang yugto ng nascent soul. Sa mga taong naruroon, marami ang nasa kalagitnaan o huli na yugto ng nascent soul. Kung ikukumpara sa kanila, si Ricardo ay tila walang iba kundi isang mahina. Hindi katakataka na nagdulot ng tawa ang kanyang mga sinabi. Kung makakatakas ka ay hindi isang bagay na kailangan nating isaalang-alang. Ngunit hindi mo na kailangang isaalang-alang ito dahil tiyak na mapapahamak ka at wala nang matakasan. Ang Raven Ghost of Thousand Birds Gate ay nakabunot na ng mahabang ninja sword mula sa kanyang likuran, ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Mayabang na taga-silangan, maghanda upang dalisean ng Purified World God. Patayin. Inilabas ng Purified World Prince ang kanyang gintong espada. Sa isang mabangis na sigaw na puno ng layuning pumatay, nanguna siya at sumugod patungo sa grupo ni Ricardo na may 15 tao. Ang Wolfman Prince at Raven God ay gumawa rin ng kanilang mga galaw ng walang pag-aalinlangan. Sa Bloodline Ancient Domain, hindi tungkol sa kung sino ang nanguna o kung sino ang naging cannon fodder. Ito ay tungkol sa takot na mawala sa mga ulo. Mga kapatid, patayin. Huwag magkalat, subukang huwag lumampas sa 50 metro ang layo mula sa akin. Seryoso ang mukha ni Ricardo habang sumisigaw na may matinding kislap sa mga mata. Ang sigaw na ito ay nagpasigla sa lahat mula sa Lachi Fire Security Group.
Parang ramdam na ramdam nila ang malakas na fighting spirit at confidence ni Ricardo. Boom! Nang bumagsak ang kanyang mga salita, tinapakan ni Ricardo ang kanyang paa at direktang umangkas patungo sa pangkat ng Purifying World Ecclesiarchy. Sa pagtapak na ito, umalangaw ang isang malakas na boom. Ang lupa ay tila umaalon na parang alon at marahas na pumutok. Sa simula ng laban, hindi nagatubili si Ricardo na gamitin ang kanyang divine ability, Pulse of the Earth. Bagamat may lubos siyang tiwala sa kanyang sarili, hindi niya magagarantiya na hindi malalagay sa panganib ang kanyang mga kapatid na humarap sa tatlong malalaking puwersa. Kaya naman agad gumamit ng Area of Effect attack si Ricardo. Sa pagpapakita ng Pulse of the Earth ng kapangyarihan nito, maliban sa mga miyembro ng Lachi Fire Security Group, maging ang mga mula sa tatlong pangunahing puwersa na orihinal na mabangis at uhaw sa dugo ay naapektuhan. Ang mga nasa ibaba ng yugto ng nascent soul ay direktang napailing, dumura ng dugo at nagdusa ng malubhang pinsala. Maging ang nascent soul stage powerhouses ay sumuray-suray at dumaing sa sakit. Ang Purified World Prince, na nag-charge sa harap gamit ang kanyang espada sa kamay at may lakas na maihahambing sa isang peak nascent soul stage powerhouse, ay pinabagal din ang kanyang mga galaw at ang kanyang mukha ay namula. Huwag kalimutan na bukod sa nagiging sanhi ng pinsala sa Area of Effect sa Pulse of the Earth, maaari ding aktibong ilapat ni Ricardo ang 10 beses na gravity sa kanyang mga target. Maaaring hindi direktang makapinsala ang epektong ito sa mga tao tulad ng Purified World Prince, ngunit walang alinlangan na makakaapekto ito sa kanila sa labanan. Sa mga labanan sa pagitan ng mga powerhouse, ang anumang panlabas na impluwensya ay maaaring potensyal na tip sa balanse patungo sa tagumpay. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ng Purified World Prince ay nagbago ng gusto habang nakatingin kay Ricardo na may halong pagtataka at galit. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang Purified World Prince ay nagpalabas ng gintong liwanag sa buong katawan niya. Ang Sacred Attribute Energy na hinaluan ng Absorbed Blood Energy mula sa loob ng Bloodline Ancient Domain ay lumundag sa kanyang ginintoang espada, na bumubuo ng isang malakas na pag-atake na tumama patungo sa Ricardo. Bagamat 10 beses na pinabagal ng gravity ang kanyang paggalaw ng ilang puntos, hindi ito nakaapekto sa lakas ng pag-atake. Ang pag-atake na ito ay maihahambing sa isang pag-atake mula sa isang peak nascent soul stage powerhouse. Ito ay ginawa Ricardo hindi maglakas loob na maging pabaya. Pero at the same time, hindi rin siya natakot. Bago pumasok sa Bloodline Ancient Domain, maaari na siyang pumatay ng tao sa peak nascent soul stage sa isang iglap. Ngayong naabsorb na niya ang enerhiya ng dugo at naabot na niya ang maagang yugto ng nascent soul sa pamamagitan ng chi refinement cultivation, bakit siya matatakot? Sa pagkakataong ito, sa halip na gamitin ang kanyang metal na tungkod, si Ricardo ay may dalawang itim na kawit na naglalabas ng madilim na glow sa kanyang mga kamay. Kabanata 776, Paghawak ng kurbadong kawit laban sa baboy at tupa. Sa kabilang panig, sina Emerson, Noah, at ang iba pang mga kapatid ng Lachi Fire Security Group ay nagsimulang makipag-ugnayan sa kanilang mga kalaban. Direktang hinarap ni Emerson si Wolfman Prince, habang sina Noah at Dagger ay nagpalitan ng tingin at nagsanib puwersa upang patayin ang Raven God mula sa Thousand Birds Gate. Ang iba pang mga miyembro ng Lachi Fire Security Group ay naglunsad din ng kanilang mga pag-atake ng buong puwersa. Sa paggamit ng Ricardo, Pulse of the Earth, alam ng lahat na ito ay isang pagkakataon. Kinailangan nilang alisin ang pinakamaraming kaaway hanggat maaari. Sa isang sandali, ang eksena ay napuno ng mga kislap ng dugo, at iba't ibang pag-atake ang pinakawalan. Ang tunog ng mga talam na tumatagos sa laman, ang sagupaan ng mga katawan, at ang mga hiyaw ng paghihirap ay pumuno sa hangin. Matapos makipaglaban sa Bloodline Ancient Domain na ito sa loob ng mahabang panahon, ang mga kapatid ng Lachi Fire Security Group ay hindi dapat gawing trifle. Bawat isa sa kanila ay may masaganang karanasan sa pakikipaglaban, at sila ay walang awa sa kanilang mga pag-atake. Sinasamantala ang pagkakataong ginawa ni Ricardo, buong lakas silang umatake.
Ang mga nasugatan ng Pulse of the Earth, kabilang ang mga eksperto sa Golden Core level mula sa tatlong pangunahing puwersa, ay dumanas ng mabibigat na casualty. Kahit na ang ilang nascent soul level powerhouses ay nahulog sa ilalim ng unang wave ng mga pag-atake mula sa Lachi Fire Security Group. Dapat tandaan na ang pagpatay sa mga kaaway sa Bloodline Ancient Domain na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapahina sa kalaban. Tungkol din ito sa pagpapalakas ng sarili. Sa unang round, halos 20 tao mula sa tatlong pangunahing puwersa ang napatay. Ang bawat miyembro ng Lachi Fire Security Group ay pinutol ang ulo sa kanilang mga kamay, at ang ilan ay pumatay pa ng 2 o 3 tao. Sa isang iglap, tumaas ang kanilang lakas. Sa orihinal, bukod kina Emerson, Noah, Dagger, at Virus, na nasa huling yugto ng Nascent Soul, mayroong 6 na miyembro sa kalagitnaan ng yugto ng Nascent Soul at 4 sa unang yugto ng Nascent Soul kasama ng iba pang 10 miyembro. Sa koleksyon ng mga pinutol na ulo, ang 4 na miyembro sa maagang yugto ng Nascent Soul ay agad na sumulong sa kalagitnaan ng yugto ng Nascent Soul. Isa sa 6 na miyembro sa kalagitnaan ng yugto ng Nascent Soul ay umunlad din at umabot sa huling yugto. Dahil dito, tumaas ang moral ng Lachi Fire Security Group. Si Noah, Dagger, at Virus ay nagtrabaho ng walang putol. Nagpalitan sila ng tingin at sabay na sinalakay ang Raven Ghost mula sa Thousand Birds Gate. Sa ilalim ng 10 beses na gravity ng Ricardo, Pulse of the Earth, natural na sinamantala ni Noah at ng kanyang mga kasama ang pagkakataong ito. Sa isang hampas lang, ang puso ni Raven Ghost ay tinusok ng punyal ni Noah sa panghihimasok at tulong ng Dagger at Virus. Hindi. Nanlaki ang mga mata ni Raven Ghost, hindi makapaniwala na malapit na siyang harapin ang kamatayan. Si Raven God at Raven Demon ay galit na galit at sinugod kay Noah at sa kanyang mga kasama. Gayunpaman, sa ilalim ng 10 beses na gravity, ang kanilang bilis ay lubhang nahadlangan. Nagtagumpay si Noe at ang kanyang mga kasama sa kanilang pagsalakay at agad na umatras upang muling magsama-sama at tulungan ang iba pa nilang mga kapatid. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Noah, na umatras, ay napabulalas ng may pagtataka. Bakas sa mukha niya ang pagkalito. Napatingin siya kay Raven Ghost, na kanina pa niya tinusok sa puso, at nakita niyang may layer na ng pulang kalasag sa katawan niya. Para siyang nabalot ng balot. Kakaiba, hindi katulad ng karaniwang nangyayari kapag may namatay sa Bloodline Ancient Domain na ito at naubos ang kanilang blood essence, walang nakitang senyales ng pagbabago si Raven Ghost pagkatapos nakahiga doon. Kahit na tinusok ang kanyang puso, si Noah ay may mahinang pakiramdam na si Raven Ghost ay hindi pa ganap na namatay. May natitira pa ring malakas na sigla sa kanyang katawan. Kasabay nito, hindi naramdaman ni Noah ang anumang pagtaas sa kanyang sariling lakas. Karaniwan, pagkatapos pumatay ng isang powerhouse sa huling yugto ng Nascent Soul, dapat ay umabant na siya sa tuktok ng yugtong iyon. Ngunit malinaw na nadama ni Noah na walang pagbabago sa kanyang sarili. Anong nangyayari? Nagtataka si Noah sa loob-loob. Gayunpaman, sa gitna ng matinding labanan, wala na siyang panahon para bangkilan pa ito. Mabilis siyang nag-focus sa pakikipaglaban. Samantala, nakipagsagupaan si Ricardo kay Purified World Prince. Ang 2 hubog na kawit sa mga kamay ni Ricardo ay kinuha mula sa itim na kadena na minsang ikinulong sa kanya ni Sullivan. Ang mga itim na kawit ay nagbuga ng madilim na kinang na may halong earthy yellow at asul na chi ni Ricardo, pati na rin ang pulang dugong aura mula sa kanyang enerhiya ng dugo. Sila ay lumitaw na medyo makulay. Sa isang iglap, bumangga ang mga kawit ni Ricardo sa gintong espada ni Purified World Prince. Klang! Ang sagupaan ay nagbunga ng nakakabinging tunog. Tumayo si Ricardo habang napaatras si Purified World Prince dahil sa impact. Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang Purified World Prince. Ang lakas nitong lalaking Eastern sa harap niya ay nasa maagang yugto pa lamang ng Nascent Soul, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Walang sinayang na salita si Ricardo. Sinamantala ang kanyang momentum, patuloy niyang inatake ang Purified World Prince ng walang awa.
Swish swish swish. Gayunpaman, sa sandaling ito, 4 na figure ang nakapalibot sa kanya. Nakita ng Four Knights of Dawn na napaatras ang kanilang prinsipe at agad na nagsanib puwersa para harapin si Ricardo at tulungan ang kanilang prinsipe na makayanan ang mga atake nito. Nilalayon pa nilang mabilis na patayin si Ricardo sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang taong Prayosha na ito na nagyabang kanina ay tila nasa maagang yugto lamang ng Nascent Soul. Gayunpaman, nagawa niyang ibalik ang isang peak level na Nascent Soul expert tulad ng kanilang prinsipe. Ito ay lubos na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Sa wakas, kailangang seryosohin ng prinsipe at ng Four Knights of Dawn ang lakas ni Ricardo at maghanda na munang alisin ang medyo misteryosong lalaking ito. Boss! Gayunpaman, nang sila ay gagawa ng kanilang hakbang, na sinabayan ng isang malakas na pagbabago-bago sa mga larangan ng puwersa, ang 4 na kabalyero na akmang sasalakayin si Ricardo ay biglang huminto sa kanilang mga landas at napaatras pa na parang isang hindi nakikitang kamay. Para silang itinutulak palayo ng hindi nakikitang puwersa. Samantala, ang Purified World Prince, na kanina pa umaatres, ay hinayla ng isang suction force at hindi sinasadyang sumugod patungo sa Ricardo. Bagamat kayang-kaya niyang labanan ang suction force na ito gamit ang kanyang peak level Nascent Soul Strength, kailangan niyang maging handa sa pag-iisip para dito. Nahuli sa bantay, ang Purified World Prince ay nahulog sa bitag ni Ricardo. Sa sandaling ito, sumilay ang masamang ngiti sa mukha ni Ricardo. Gamit ang kanyang kambal na kawit sa kamay, sinugod niya ang Purified World Prince. Klang! Mabilis na nag-react ang Purified World Prince at mabangis na ibinaba ang kanyang espada. Umbok ang mga kalamnan sa kaliwang braso ni Ricardo nang ilabas niya ang kanyang pisikal na lakas mula sa Myriad Forms Realm. Hinarang niya gamit ang isang kawit habang ang isa pa niyang kawit ay marahas na nakatutok sa balikat ni Purified World Prince. Sa hindi kapani-paniwalang katumpakan, nakakabit ito sa laman ng Purified World Prince sa pamamagitan ng mga puwang sa kanyang golden armor. Splat! Sa tunog ng isang talam na tumutusok sa laman, ang makapangyarihang aura ng Purified World Prince ay biglang tumahimik. Ang umaalon na gininto ang chi at pulang dugong ilaw sa kanyang katawan ay agad na naglaho na parang apoy na sumasalubong sa tubig ng yelo. Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang ekspresyon ng Purified World Prince. Nagpahayag siya ng matinding takot at takot. Pakiramdam niya ay naubos lahat ng lakas niya ng kung ano. Isang uri ng hindi pa nagagawang kahinaan ang kumalat sa buong katawan niya. Ano ang pakiramdam? Mamatay. Ngumisi si Ricardo. Para siyang butcher na may hawak na curved hook laban sa mga baboy at tupa, kaya kinilig si Purified World Prince. Kabanata 777, Pakikipagpalat ng mga sugat para sa buhay. Splat! Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Ricardo ang isang itim na curved hook sa kanyang kamay, walang awang sinaksak ito sa leeg ng Purified World Prince. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang naputol at nabasag na art area ay nag-spray ng isang dakot ng pulang-pula na parang high-pressure water gun. Marahas na hinugot ito ni Ricardo, na direktang pumutok sa windpipe ng Purified World Prince. Sa pamamagitan ng itim na curved hook na naka-embed sa kanyang laman, ang Purified World Prince ay maaari lamang gumamit ng isang maliit na bahagi ng kanyang lakas. He was incredibly weak. Paano niya mapoprotektahan ang sarili sa harap ni Ricardo? Anak ng Diyos. Damn devil. Ipapadala ka ng Purified World God sa impyerno. Masusumpa ang iyong kaluluwa. Ang 4 na Knights of Dawn mula sa Purifying World Ecclesia Chi, na nakasaksi sa eksenang ito, ay galit na galit. Sa isang pagsabog ng galit na galit, nilalabanan nila ang salungat na puwersa na ibinubuga ni Ricardo at inatake siya. Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ng Purified World Prince sa takot at hindi pagpayag habang nakahawak siya sa kanyang lalamunan. Bilang anak ng Purifying World Ecclesia Chi, hindi niya inaasahan na mamatay sa Bloodline Ancient Domain na ito. Ang mamatay sa kamay ng isang Easterner na tila nasa maagang yugto pa lamang ng Nascent Soul Cultivation. Ang itim na curved hook sa kamay ni Ricardo ay tila isinumpa ng isang Diablo,
na naging dahilan upang siya ay lubhang mahina at walang kapangyarihan. Gayunpaman, nang si Ricardo ay malapit ng mag-atake muli upang tapusin ang Purified World Prince, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap. Naramdaman niyang may puwersang nagtulak sa kanya palayo sa Purified World Prince. Pagkatapos, isang dugong pulang ilaw ang bumalot sa Purified World Prince, tulad ng isang kako na gawa sa dugo. Kasabay nito, ang sigla na dapat ay mabilis na nawala ay tila natatakan sa loob ng kakon. Pinigilan nito ang Purified World Prince na mamatay kaagad. At hindi siya naubos ng kanyang kapangyarihan upang maging isang walang buhay na bangkay ng maruming enerhiya. Katulad nito, si Ricardo, tulad ni Noah bago siya, ay hindi nakakuha ng anumang pagtaas sa kapangyarihan. Bakas sa mukha ni Ricardo ang pagtataka habang nakataas ang isang kilay. Sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng matinding pagdududa. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi niya kayang mag-isip ng sobra at direktang hinarap ang Four Knights of Dawn, na nakipag-away sa kanila. Sa loob ng Bloodline Ancient Domain. Ang sitwasyon sa loob ay hindi makikita mula sa labas, ngunit ang Blood Royal Mary at ang iba pang nakatayo sa tuktok ng altar ay nakikita ang lahat ng nangyayari sa labas. Habang pinapanood ang labanan sa pagitan ng tatlong malalaking puwersang ito at ng grupo ni Ricardo, ang mukha ni Blood Royal Mary ay puno ng pananabik at pag-asa. Patayin sila! Patayin sila! Baboy ka! Kasama ang ilan pang kwalipikadong baboy, malapit nang magsimula ang ritual ng paghahain ng dugo. Hahaha! Tuwang-tuwa siyang tumawa at lumingon para tanungin ang Dark Blood Mage sa tabi niya, ilan pang kwalipikadong sakripisyo ang kailangan natin. Ang Dark Blood Mage ay tumingin sa bowl ang kristal at malamig na ngumiti, mayroon na tayong 43 qualified na sakripisyo. Kapag may 6 pa, maaari na nating simulan ang ritual. Mabuti. Napakahusay. Tumango si Blood Royal Mary. Sa sandaling ito, siya at ang tatlong Bloodline Dukes, kasama ang Dark Blood Mage, ay nanood ng labanan na parang isang piging. Sa kanilang mga mata, kung ang Purifying World Ecclesiarchy, Wolfkin Tribe, Thousand Birds Gate, o Ricardo na minsan ay nagdulot ng kaguluhan sa Bloodline, lahat sila ay mga baboy na ngayon. Sa pamamagitan ng pagpatay at pagsipsip ng puwersa ng buhay, pinakain nila ang bawat isa ng kanilang laman at dugo, na nagpapahintulot sa mga nakaligtas na patuloy na madagdagan ang kanilang lakas. Hanggang sa ang kanilang lakas ay umabot sa isang tiyak na antas at naging kwalipikadong mga sakripisyo para sa bangkay ng Blood Progenitor, na nagbibigay ng pagkain. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na sa sandaling ang bangkay ng Blood Progenitor ay muling nabuhay. Ang paunang lakas nito ay maihahambing sa isang mid-stage na Void Reclusion Cultivator. Sa makatuwid, ang mga kwalipikadong sakripisyo ay dapat na umabot man lang sa mid-stage Nascent Soul Realm o mas mataas sa lakas. At ang mga kwalipikadong sakripisyo ay hindi maaaring mamatay. At least hindi ngayon. Ang Blood Kako na pansamantalang nagpoprotekta sa Raven Ghost at ang Purified World Prince, pati na rin ang mahiwagang kapangyarihan sa loob nito, ay nabuo lahat sa pamamagitan ng paggamit ng nakatagong kapangyarihan na naiwan ng mga ninuno ng Bloodline. Ang kanilang layunin ay upang matiyak na ang mga sakripisyong ito ay nanatiling buhay bago magsimula ang ritual ng paghahain ng dugo. May 6 pa. Bilasan mo. Bilasan mo. Mukhang naiinip ang Blood Royal Mary. Sa labas, pinalibutan ng Four Knights of Dawn si Ricardo. Sa sandaling ito, ang katawan ni Ricardo ay nababalot ng isang makalupang dilaw na liwanag na may mga hibla ng kuryente na umiikot sa loob nito. Ang kanyang rich soil unyielding form technique ay nagpapahintulot sa bawat cell sa kanyang katawan na mabalot ng power of the Earth's depths, na naging isang humanoid fortress. Kasama ng kanyang myriad forms initial stage physical strength, ang kanyang depensa ay hindi kapani-paniwalang abnormal. Ang higit na nakapagpapahina ng pag-asa ay ang malalakas na pag-atake ni Ricardo na lubhang mapanira. Pinagsama ng kanyang mga pag-atake ang lakas ng kanyang myriad forms na pisikal na katawan, totoong chi na nilagyan ng power of the depths ng Earth at kapangyarihan ng kidlat, at ang embryonic na anyo ng mga batas ng power of death. Sa labanang ito laban sa tatlong pangunahing puwersa, upang mabawasan ang mga casualty sa kanyang sariling mga kasama,
sa wakas ay pinakawalan ni Ricardo ang kanyang tunay na kapangyarihan. Inilalantad ang kanyang tunay na nakakatakot na bahagi. Boom! Ang Four Knights of Dawn na umaatake kay Ricardo ay pinamumunuan ng isang Mar-Angel na figure na nakasuot ng silver armor na malakas na inimpas ang isang higanteng martilyo sa kanya. Sabay-sabay ding naglunsad ng kanilang mga pag-atake ang tatlo pang iba, na tina-target ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Ricardo. Malamig na ngumuso si Ricardo at iniwagayway ang kanyang kambal na kawit para kontrahin ang mga atake nila. Inilipat niya ang kanyang katawan ng kalahating metro patagilid para makaiwas sa isang atake. Pagkatapos, kamangha-mangha, ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang makayanan ang isang hampas ng martilyo at isang kalasag. Siyempre, iniwasan niyang tamaan ang mga vital area niya. Gamit ang dalawang muffled sounds, si Ricardo ay ngumuso habang ang kanyang earthy yellow light ay kumikislap at kumalat. Nabasag ang kanyang protective chi, at bagamat may mga sugat at pasa sa kanyang katawan, mababaw lang na sugat ang dulot nito. Samantala, ang itim na curved hook ni Ricardo ay muling tumutok sa leeg ng isa sa Dawn Knights. Bilang isa laban sa apat na kalaban, kailangang maging walang awas si Ricardo. Walang awas sa kanyang mga kaaway at mas walang awas sa kanyang sarili. Umasa siya na kaya niyang ipagpalit ang sugat sa sugat o kaya ipagpalit pa ang sugat sa buhay ng kanyang kalaban. Hindi mahalaga kung siya ay dumanas ng mga pinsala. Sila ay walang kabuluhan. Kahit na siya ay nasugatan, maaari niyang gamitin ang Dragon's Energy Primordial Technique para pagalingin ang kanyang sarili. Ngunit kung ang kanyang kalaban ay nakaranas ng mga pinsala mula sa kanya. Hey! Sa sandaling ito, ang depensa ni Ricardo ay walang talo habang ang kanyang mga pag-atake ay hindi mapigilan. Matapos magtiis ng dalawang pag-atake ng hindi nasaktan, sinamantala niya ang pagkakataong maghatid ng isang nakamamatay na suntok sa isa sa mga Dawn Knights. Dapat pansinin na kapag pinigilan at tinataka ng itim na kawit, ang kanilang lakas ay nabawasan ng husto. Bukod dito, ang pagkabit sa isang napakahalagang lugar habang ang kanilang mga leeg ay lalong nagpapahina sa kanila. Agad na sinundan ng Dawn Knight ang yapak ng Purified World Prince. Ngunit sa katulad na paraan, siya ay nabalot ng isang blood cocoon na nagpapanatili sa kanyang sigla. Nang makita ang eksenang ito, napakunot ang noo ni Ricardo. Sa loob-loob, naramdaman niyang parang may kung anong kapangyarihan ang namamahala sa lahat ng nangyayari sa loob ng Bloodline Ancient Domain. Kabanata 778, ang kalaban mo ay ako. Kung ito ay hindi inaasahan at hindi sinasadya ng ang Purified World Prince ay hinarap ni Ricardo noon. At sa pagkakataong ito, nang ang kakilakilabot na Silver Armored Knight na ito ay ibinabati ni Ricardo, talagang nabigla ang lahat. Ang natitirang tatlong Knights of the Dawn ngayon ay may mga ekspresyon ng pagkabigla at takot. Sa pagtingin kay Ricardo, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding pangamba. Paanong abnormal ang depensa niya? Napaglabanan niya ang aming dalawang pag-atake nang walang anumang pinsala. Kinuha niya ang ating mga pag-atake at pinatay si Slu. Sa sandaling ito, sumilay ang malamig at masasamang ngiti sa mukha ni Ricardo. Basic operation lang ito. Ikaw na ngayon. Patayin. Malakas na sigaw ni Ricardo at sinimulan ang pag-atake laban sa tatlong kalaban, na nag-iisang lumaban sa kanila. Sa walang humpay na Earth Immortal Divine Technique at sa kanyang mabigat na pisikal na lakas, siya ay walang takot. Natitiyak na ngayon ni Ricardo na maliban kung ito ay isang pag-iral sa itaas ng Void Reclusion Realm, kahit na ang mga pag-atake mula sa Nascent Soul Peak Stage Expert ay hindi magdulot ng nakamamatay na banta sa kanya. Sa kakayahan sa pagbawi ng Energy Primordial Technique ng Dragon, hanggat hindi siya namatay sa lugar, makakabawi siya. Naglakas loob na ngayon si Ricardo na direktang harapin ang anumang pag-atake mula sa mga kalaban sa antas ng Nascent Soul. Sumunod, mas naging mabangis si Ricardo, at lumakas ang kanyang fighting spirit. Sa kabilang banda, ang tatlong Knights of the Dawn mula sa Purifying World Ecclesiarchy ay nagsimulang mawala ang kanilang fighting spirit at naging mahiyain. Nakapagtataka, natakot sila ngayon kay Ricardo. Sa isang 3-on-1 na sitwasyon, madalas silang nagpatibay ng isang defensive na paninindigan.
Ang diwa ng labanan ay isang bagay na hindi nakikita ngunit may napakalaking epekto sa pagiging epektibo ng labanan. Si Ricardo ay nag-iisang pinipigilan ang tatlong eksperto sa yugto ng nascent soul kick. Nagkaroon pa siya ng lakas na gamitin ang kanyang physical force field para tulungan ang iba pang miyembro ng Lachi Fire Security Group. Nagpatuloy ang magulong labanan. Makalipas ang 5 minuto, ang Wolf Clan Prince at 2 Wolf Tribe Elders ay nakikibahagi din sa isang 3-on-1 na labanan laban kay Emerson, na lumaban ng buong lakas. Sa kabilang panig, sina Noah at Dagger ay nakaharap sa Raven God at Raven Demon mula sa Thousand Birds Gate. Matapos lumikha ng mga pagkakataon sa simula, hindi isang madaling gawain ang madaling pumatay ng mga eksperto sa yugto ng nascent soul kick sa maikling panahon. Hindi lahat ay kasing abnormal ni Ricardo. Samantala, nakikipaglaban si Virus sa isang nascent soul kick stage expert at 3 nascent soul mid-stage expert sa parehong oras. Para naman sa iba pang miyembro ng Lachi Fire Security Group, karamihan sa kanila ay nalampasan din. Anuman, ang kanilang panig ay may mas kaunting mga tao, at sila ay nasa isang dehado sa pangkalahatan. Gayunpaman, sinunod ng lahat ang utos ni Ricardo, sinusubukan ang kanilang makakaya upang manatili ng magkasama at hindi umalis sa 50 metrong radius ng Ricardo. Sa ganitong paraan, epektibo nilang binawasan ang laki ng larangan ng digmaan at pinalaki ang kanilang kalamangan sa pamamagitan ng pagbabantay sa isa't isa. Sa ngayon, bagaman malubhang nasugatan ang ilang miyembro ng Lachi Fire Security Group, wala namang namatay. Walang false death na nakabalot sa isang blood cocoon. Puff! Boom! Sa puntong ito sa matinding labanan, sinamantala ni Ricardo ang isang pagkakataon laban sa huling Night of the Dawn. Ang kanyang itim na kawit ay tumusok sa ribcage ng kabalyero, at sa gitna ng mga hiyawan ng kabalyero, inihagis ni Ricardo ang kanyang katawan sa ere na parang punit na sako. Pagkatapos, sa isang nakakatakot na puwersa, ang kanyang kanang binti ay tumangay pababa tulad ng isang palakol sa dibdib ng kabalyero. Sinabayan pa ng malakas na impact. Ang dibdib nitong huling Night of the Dawn mula sa Purifying World Ecclesiarchy ay gumuho ng kakilakilabot, at walang pigil na pag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig. Pagkalapag niya sa lupa, siya ay naging isang taong nababalot ng dugong kakon sa bingit ng kamatayan. Kaya, lahat ng 5 pinakamalakas na eksperto ng Purifying World Ecclesiarchy ay pinatay ni Ricardo lamang. Sa mga sandaling ito, may ilang sugat din sa katawan si Ricardo. Nasaksak siya sa kanang dibdib, tinusok pa ang kanyang baga. Nabasag ang kaliwang tadyang niya sa suntok ng martilyo. Napunit ang kanyang kaliwang hita, at bumulwak ang dugo, na nabahira ng pula ng kanyang pantalon. Upang mabilis na matulungan ang iba at tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon, pinili ni Ricardo na direktang harapin ang maraming pag-atake. Pagkatapos patayin ang 4 Knights of Dawn, tumayo si Ricardo doon saglit para magpahinga at ginamit ang Dragon's Energy Primordial Technique para pagalingin ang kanyang mga sugat. Bagamat ang kanyang katawan ay napinsala ng husto, ang kanyang espiritu ay nasa tuktok nito habang pinagmamasdan niyang mabuti ang pangkalahatang sitwasyon sa larangan ng digmaan. At sa ilang sandali, walang lumapit sa kanya ng maagap. Sa ganitong magulong at brutal na larangan ng digmaan, sa loob ng 5 metrong radius sa paligid ng Ricardo, may himalang lumitaw ang isang vacuum zone. Walang alinlangan, sa pamamagitan ng pag-iisang pagpatay sa lahat ng 5 pinakamalakas na eksperto ng Purifying World Ecclesiarchy, ginulat ni Ricardo ang lahat. Nakatayo roon, si Ricardo ay tila naglabas ng walang kapantay na bangis na nagdulot sa kanya ng pag-iwas sa mga tao. Gayunpaman, ang maikling katahimikang ito ay hindi nagtagal. Ngunit si Ricardo mismo ang bumasag sa katahimikang ito. Biglang kumislap ang kanyang mga mata, at naging blur siya habang sumusugod sa isang tiyak na direksyon. Buzz! Kasabay nito, ang pisikal na katawan ng myriad forms ay naglabas ng malakas na gravitational field. Sa direksyong iyon, ang Wolf Clan Prince at 2 Wolf Tribe Elders ay ganap na nakikibahagi sa pag-atake kay Emerson.
Si Emerson, bilang isang nascent soul pick stage expert na may maraming mga teknik na natutunan niya sa Mount Longho at ang martial skills mula sa Tiger Subduong art ni Ricardo, ay nagtagumpay hanggang ngayon. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat na para bang siya ay isang maliit na bangka na umuugoy sa bagyo. Sa wakas, sa pagkuha ng isang pagkakataon, ang Wolf Clan Prince ay lumipat sa likod ni Emerson habang siya ay nagtatanggol laban sa mga pag-atake mula sa dalawang Wolf Tribe Elders. Ang kuko na naging kuko ng lobo ay may dalang nakakatakot na puwersa at nakamamatay na talas habang umabot ito sa leeg ni Emerson mula sa likuran. Kung tatama ang welga na ito, malalagay sa panganib ang buhay ni Emerson. Bagamat hindi siya maaaring mamatay kaagad at pansamantalang, protektahan, ng Blood Cocoon, walang nakakaalam kung mabubuhay pa siya sa huli. Katulad ng Purified World Prince na pinutol ni Ricardo ang lalamunan, hindi naniniwala si Ricardo na tunay na may iligtas siya ng Blood Cocoon. Sa huli, malamang na hindi maiiwasan ang kamatayan. Nadama ni Ricardo na ang kapangyarihang ito na pansamantalang nagpoprotekta sa isang tao sa bingit ng kamatayan ay walang iba kundi isang pagsasabwatan. Sa makatuwid, natural na hindi hahayaan ni Ricardo na mapunta si Emerson sa ganoong sitwasyon. Swish! Sa sandaling marating niya ang likod ni Emerson, ang Wolf Clan Prince na malapit nang ilabas ang kanyang mga kuko ng kamatayan, ay biglang nakatagpo ng interference mula sa isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang umatras ng kalahating metro pa atras. Bilang resulta, ang kanyang kuko, hindi nakuha ang target nito. Klang! Sa susunod na sandali, ang Wolf Clan Prince ay likas na gumamit ng kanyang sariling kuko upang harangin at nabangga ang itim na kawit sa kamay ni Ricardo. Isang gintong sagupaan ang umalangaw-ngaw. Sa sumunod na segundo, habang tinitingnang mabuti ng Wolf Clan Prince, ang kanyang mabangis na malahayop na mga mata ay bahagyang pumikit. Ngayon, ako ang kalaban mo. Sa sandaling ito, nakatayo doon si Ricardo kasama si Emerson sa likod niya at nagsalita sa malalim na boses sa tatlong makapangyarihang miyembro ng Wolf Clan. Kabanata 779, lalabas ka ba? Guru. Tumingin si Emerson kay Ricardo, na humila sa kanya pabalik mula sa bingit ng kamatayan, na may pasasalamat sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, isang surge of emotions. Master, siya talaga ang master. Bagamat ang katapatan at paggalang ni Emerson kay Ricardo ay hindi nagbago-bago ito, naniniwala siya na sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan, maaaring malimpasan niya ang dating hindi matamo na Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto niya na malayo pa rin siya kay Mr. Willis. Tulungan mo ang iba pang mga kapatid, iwan mo sa akin ang tatlong asong lobo. Kinawayan ni Ricardo ang kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses. Muli, kinuha niya ang tatlong pinakamalakas na kalaban sa larangan ng digmaan ng mag-isa. Ito. Oo. Saglit na nag-alinlangan si Emerson, pagkatapos ay magalang na sumang-ayon at nagmamadaling tumulong sa iba pang mga kapatid. Noong una, gusto niyang tulungan si Ricardo na harapin ang tatlong lobo na prinsipe ng Wolf Tribe. Ngunit nang masulyapan niya sa gilid ng kanyang mata ang mga blood cocoons ng Purifying World Ecclesiarchy, nagbago ang isip niya. Ang kapangyarihan ng Master ay lampas sa kanyang inaasahan, hindi niya kailangang mag-alala. Sa sandaling ito, si Ricardo ay sumugod sa tatlong lobo na prinsipe ng may kahangahangang paraan. Roar! Umuungol! Umuungol! Tumanggi rin ang tatlong prinsipe ng lobo na magpakita ng kahinaan. Nagpakawala sila ng mga dagandong na puno ng karahasan at kabangisan. Sa orihinal, wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao, maliban sa kanilang maayos na mga kalamnan at matipunong katawan. Ngunit ngayon, ang kanilang hitsura ay sumailalim sa isang nakakatakot na pagbabago. Ang kanilang mga mukha ay kitang-kitang paaba, at ang makapal at matigas na kayumangging balahibo ay tumubos sa kanilang buong katawan. Ang kanilang mga ngipin sa aso ay nakausli sa kanilang mga bibig. Lalong namamaga ang mga maskulado na nilang katawan. Ang kanilang malagrenito na kalamnan ay napunit sa kanilang mga suit. Ang mga kuko sa kanilang mga kamay at paa ay naging matalas at mas makapal.
Ang kanilang malapako na bakal na talam ay kumikinang sa malamig na liwanag. Silang tatlo, na may hahalintulad na sa huling yugto ng Nascent Soul, ay naging mas mabangis at makapangyarihan matapos mag-transform bilang mga taong lobo. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas hanggang sa rurok ng huling yugto ng Nascent Soul. May isip na kung kanina pa sila nagkaharap ni Emerson sa ganitong estado ay hindi na siya magtatagal. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Ricardo sa harap ng kanilang kahangahangang kapangyarihan. Lalong lumakas ang fighting spirit sa kanyang mga mata. Halika. Sana hindi mo ako binaygo. Magkaroon tayo ng magandang laban. Sabi ni Ricardo sa malalim na boses, pinadyak ang paa at sumugod patungo sa tatlong prinsipe ng lobo. Sama-samang umatake. Patayin siya. Ang lobo na prinsipe ay nagpakawala ng isang mababa at malalim na boses, na sinenyasan ng dalawang wolf tribe elders na sumali sa laban. Wala siyang balak na labanan si Ricardo ng one-on-one. Klang 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 klang. Sumunod, sumiklab ang matinding labanan sa kanilang apat. Ang kambal na kawit ni Ricardo ay nakipagsagupaan sa mga kuko ng lobo ng tatlong kalaban, na may hahambing sa mga banal na sandata. Siya ay lumaban sa kanila ng mag-isa at ang labanan ay pantay-pantay. Ang intensity ng labanan na ito ay nalampasan ang nakaraang laban ni Ricardo laban sa apat na Great Awakening Knights. Path. Biglang nahuli si Ricardo at kinamot ng isa sa mga elder ng Wolf Tribe ang likod, na nag-iwan ng tatlong madugong sugat. Ang mukha ng Wolf Tribe elder ay nabaluktot sa isang nakakatakot na ngiti habang naghahanda siyang umatras pagkatapos matamaan. Naniniwala siya na sa kanilang lakas, hanggat mayroon silang sapat na oras, maaari nilang mapagod si Ricardo. Ngunit hindi nahuli si Ricardo dahil hindi siya nakapag-react sa oras. Ito ay dahil, na-distract siya. Tama yan. Sa gitna ng matinding labanang ito, biglang naramdaman ni Ricardo ang malakas na pagbabago-bago ng kaluluwa. Ang pagbabago-bago ng kaluluwa na ito ay tila nagmula sa, ang kanyang bag ng mustard seed. Ang pinagmula ng pagbabagong ito ay may ilang uri ng koneksyon sa kaluluwa kay Ricardo mismo. Nagkaroon ng hindi maipaliwanag na intimacy at tiwala. Sa loob ng pagbabago-bago, tila nagkaroon ng matinding pagnanasa. Tag-init. Napaisip si Ricardo, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Boss! Sa susunod na sandali, ang Wolf Tribe Elder na katatapos lang matamaan ay biglang nakaramdam ng lakas ng pagsipsip. Ang bilis niyang pag-urong ay biglang natigil. Dapat sabihin na ang pisikal na katawan ng Myriad Forms Realm ay nagdulot ng mga pisikal na divine na kakayahan at pisikal na puwersa sa mga labanan sa yugtong ito ay tunay na makapangyarihan. Nahuli sa bantay, ito ay ganap na nakamamatay para sa kaaway. Hindi. Ang masasamang ngiti sa mukha ng Wolf Tribe Elder ay agad na nagyelo. Pagkatapos, biglang lumaki ang isang curved hook sa kanyang mga pupils. Path. Sinabayan ng tunog ng isang talam na tumutusok sa laman, ang hubog na kawit ay dumaan sa kanyang panga at sa kanyang ulo. Ang dating malakas at marahas na puwersa ay agad na nawala. Ang katawan ng Wolf Tribe Elder ay bumagsak sa lupa tulad ng isang malote na basahan, na naging isang bagong, blood cocoon. Maaaring mukhang mahaba ang eksenang ito, ngunit nangyari ito sa isang iglap. Nang inag sa takot ang prinsipe ng lobo at ang isa pang matanda nang makita nilang napakadaling ibinaba ni Ricardo ang kanilang kasama. Saglit silang napaatras at kusang lumayo kay Ricardo. Ang lakas ng kalaban ay lubos na lumampas sa kanilang inaasahan. Sa sandaling ito, pagkatapos makipag-ugnayan sa Elder Tribe ng Lobo, si Ricardo ay nakatayo roon ng walang anumang paggalaw ng ilang sandali. Ngayon lang niya napansin na may karagdagang piraso ng blood jade sa kamay niya. Crystal clear at translucent, sa loob ng jade na may magandang kulay pulang dugo, mayroong isang patuloy na kumikislap na figure. Ang figurang iyon ay walang iba kundi ang kaluluwa ni Summer na nakakulong sa Blood Jade. Dahil sa kontrata ng kaluluwa sa pagitan nila bilang amo at katulong, nararamdaman ni Ricardo ang pagbabago-bago ng kaluluwa ni Summer sa sandaling ito. Summer, gusto mo bang lumabas? Hinawakan ni Ricardo ang Blood Jade at tiningnan ang figure sa loob, nagtatanong sa kanyang kaluluwa.
Sa sandaling magsalita siya, ang pagbabago-bago ng kaluluwa ay naging mas malakas. Noong namatay ka noon, ang iyong kaluluwa ay ikinulong sa blood jade na ito ng elder ng wicked bone. Hindi ka makakalabas ng mag-isa. Bagamat may kakayahan akong pilitin kang palayain, kapag lumabas ka, hindi na kita maibabalik muli sa blood jade. Sa panahong iyon, ang iyong kaluluwa ay maaaring ganap na mawala. Sigurado ka bang gusto mong lumabas? Medyo nag-alinlangan si Ricardo. Gayunpaman, nanatiling malakas ang pagbabago ng kaluluwa. Kinakatawan ng matinding pagnanais ni Summer. Sige. Sarili mong desisyon ito. Kung sa panahong iyon ang lahat ay babalik sa alabok at lupa, ito rin ang iyong sariling pipiliin. Sa wakas, nagngangalit si Ricardo. Sa susunod na sandali, ginalaw niya ang kanyang isip at tahimik na binibigkas ang isang soul extraction technique mula sa Dragon Gaze Heavenward technique na puwersahang kinuha ang kaluluwa ni Summer mula sa Blood Jade. Sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Kabanata 800, ang lahat ay isang sakripisyo. Sa sandaling ito, sa gitna ng mga guho ng larangan ng digmaan, nagkalat ang mga bangkay kung saan-saan. Siyempre, ang mga namatay ay pawang, mahina, sa ibaba ng kalagitnaan ng yugto ng nascent soul. Ang mga dapat sana ay pinatay sa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul ay sa halip ay naging mga blood cocoon, na pinapanatili ng ilang uri ng kapangyarihan. Nagpatuloy ang labanan. Ang lobo na prinsipe at mga matatanda, na sa simula ay umatras sa takot sa kapangyarihan ni Ricardo sa pagpatay sa kanilang mga kasama, ngayon ay nanimbalik ang kanilang katinoan at nakita si Ricardo na nakatayo doon na tila wala sa isip. Agad silang sumugod para maglunsad ng pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Dahil sa labanang ito, ilang malalakas na individual na orihinal na nasa maagang yugto ng nascent soul sa wakas ay sumulong sa kalagitnaan ng yugto. Buzz! Sinamahan ng kakaibang spatial fluctuation, isang malakas na puwersa ang tila nag-freeze sa lahat ng nasa pwesto. Biglang tumahimik ang lahat. Isang orihinal na hindi umiiral na domain ang pinagsama sa sinaunang domain ng bloodline. Isang napakalaking globo ng dugo ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ang globo ng dugo ay natatakpan ng masalimuot na mga pattern ng kulay ng dugo, nakahawig ng mga baluktot na daluyan ng dugo. Dahil sa napakalaking sukat nito, nanggigigil ang anit ng isang tao. Sa loob ng globo ng dugo ay isang napakalaking istruktura na parang pyramid. Sa tuktok ng istruktura, ang ilang mga figure ay bahagyang nakikita, na tinatanaw ang lahat sa paligid nila. Ang bawat isa na dating nakikibahagi sa labanan ay nagyelo sa lugar sa sandaling ito, na natali ng puwersa na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Hindi lamang dito, ngunit lahat ng tao at lahat ng nasa loob ng bloodline domain ay na-immobilize din ng puwersang ito. Si Ricardo ay nakatayo doon, ang kanyang katawan ay nagyelo rin, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kawalan ng katiyakan. Mata lang niya ang nakakagalaw, at ang bibig niya ang nakakapagsalita. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay may kung anong puwersang kinokontrol ang dugo ng kanyang buong katawan, na parang tumigil sa pag-agos. Lalo na ang kapangyarihan ng dugo at chi na nakuha niya sa pagpatay sa 3 miyembro ng pamilya Neal sa pamamagitan ng maruming kapangyarihan, ay wala na sa kanyang kontrol. Kumalat ito sa buong katawan niya, humahalo sa kanyang tunay na chi, omnipresent. Sa sandaling ito, nagbago ang tingin ng lahat habang nakatingin sila sa blood sphere na may matinding takot at gulat. Hahaha! Napakaganda! Malinaw kong nakikita ang lahat mula sa altar. Mr. Willis, dapat kong sabihin, ang iyong lakas ay muling lumampas sa aking inaasahan. Kung hindi tayo naging magkaaway, tiyak na gagawin kitang pinakamamahal kong baron pagkatapos kong kunin ang bangkay ng blood progenitor. Isang mapang-akit na boses ang tila umalangaw sa buong sinaunang domain ng bloodline sa sandaling ito. Sa pagsasalita nito, ang tono ni Blood Royal Mary ay may bahid ng puot at pangungutya, sa kasamaang palad, nakagawa ka na ng puot sa pagitan ko, bloodline, at sa iyo. Sa huli, magiging sakripisyo ka. Sa sumunod na segundo, tumayo siya sa tuktok ng parang piramide na altar, nakatingin sa ibaba at sinabing, at kayong lahat.
Mga tanga, hindi nyo naman siguro alam na mga baboy lang kayong naaakit sa bloodline domain natin, di ba? Ngayon, patabin mo ang iyong sarili. Oras na ng patayan. Humanda kang isakripisyo ang sarili mong diwa at dugo para buhayin ang bangkay ng dugo na ninuno. Ito ang iyong huling kaluwalhatian bago ang kamatayan. Kiki. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, lumitaw ang pulang-pula na, mga bahaghari, sa gitna ng mga guho ng larangan ng digmaan. Ang mga ito ay mga hibla ng mahahalagang kakanyahan na nakuha mula sa kanilang mga target sa pamamagitan ng ilang puwersa at nagtatagpo patungo sa globo ng dugo. Hindi lamang sa larangang ito ng digmaan, kundi pati na rin sa ilang direksyon sa loob ng buong sinaunang domain ng bloodline, ang mga hibla ng mahahalagang kakanyahan ay inilabas. Sa unang tingin, ito ay kahawig ng mga bakas na iniwan ng mga eroplano na lumilipad sa kalangitan, maliban sa mga ito ay kulay dugo. Nakatayo doon si Ricardo sa sandaling ito at biglang naramdaman na ang mahahalagang diwa na natanggap niya sa pamamagitan ng pagpatay sa mag-ama ng pamilya Neal ay nakuha mula sa kanya. Sa puntong ito, sa wakas ay naintindihan na niya. Siya at lahat ng iba sa sinaunang sakop ng bloodline na ito ay mga sisidlan lamang. Sila ay lumaban at hinihigop ang mahahalagang asensya ng isa't isa sa kanilang mga katawan. Ngunit sa huli, sila ay walang iba kundi mga sakripisyo para sa bloodline. Gaya nga ng sinabi ng Blood Royal Mary, para silang mga pinatabang baboy. Sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na galit ang umusbong sa puso ng lahat. Sa kasamaang palad, ang lahat ay kontrolado ng puwersang iyon at hindi makontrol ang kanilang sariling mga katawan. Para silang mga isda sa isang chopping board, naghihintay na katayin. Blood Royal. Ikaw ba? Damn it. Kaya ang lahat ay isang balangkas ng iyong bloodline. Kung mamamatay ako dito, isinusumpa ko na ang buong tribo ng Wolfkin ay hinding-hindi magpapahinga hanggat hindi namin na ipaghiganti ang sarili namin laban sa bloodline mo. Sa sandaling ito, umungal sa galit ang prinsipe ng lobo. Nang marinig ito, ang Blood Royal Mary sa tuktok ng altar ay nanunuya ng may pang-aalipusta. Tinuya pa ng isang bloodline marque, kaya si Prince Wolf ng Wolfkin tribe. Sa kasamaang palad para sa iyo, wala kaming planong hayaan ang sinuman na umalis ng buhay sa sinaunang domain ng bloodline. Sino ang nakakaalam kung paano ka mamamatay? At kahit na malaman ng iyong Wolfkin tribe, ano? Karapat-dapat ka bang hindi magpahinga hanggang sa makapaghiganti? Kapag buhayin na ng ating reyna ang bangkay ng blood progenitor at makuha ang napakalaking kapangyarihan ng bloodline, madali nating mapupuksa ang iyong Wolfkin tribe. Hahaha. Nang marinig ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang bloodline ay naging napakabaliw. Wala silang balak na pabayaan ang sinumang umalis ng buhay. Sa sandaling ito, ang mga hibla ng siksik na mahahalagang kakanyahan ay dumaloy sa globo ng dugo, na ginagawang mas masigla ang mga pattern nito. Ang mayamang mahahalagang kakanyahan ay dumaloy sa mga pattern na parang dugo na dumaloy sa mga ugat. Sa wakas, napunta ito sa tuktok ng globo ng dugo sa pamamagitan ng mga pulanggal amin nito at pumasok sa katawan na may 4 na pares ng mga pakpak ng laman na nananatili pa rin ang isang bakas ng presyon kahit na pagkatapos ng kamatayan. Sa pagdagsa ng mahalagang diwa na ito, ang orihinal na bahagyang lantang bangkay ni Cain ay unti-unting naging matambok. Kahit isang mahinang bakas ng sigla ay lumitaw at patuloy na lumakas. Ang 4 na pares ng mga pakpak ng laman sa kanyang likod ay unti-unting bumukas, na tumatakip sa kalangitan na parang isang eclipse. Ang kanyang mga kalamnan ay namamaga, at ang kanyang balat ay nagbago mula sa kulay abo-puti hanggang sa madilim na pula. Kamahalan, ngayon na ang bangkay ng blood progenitor ay nanimbalik na ang sigla, maaari mo nang ipagpatuloy ang pagkuha dito. Kung hindi, kapag ang bangkay ng blood progenitor ay ganap na nabuhay, baka hindi mo na ito makontrol. Mas mainam na pumasok ka sa katawan na ito bago mangyari yun at unti-unting umangkop sa proseso habang ganap na kinokontrol ang katawan ng blood progenitor. Sa sandaling ito, pagkatapos na matagumpay na i-activate ng Dark Blood Mage ang seremonya ng ritual ng dugo, nabawi niya ang kanyang pakiramdam at agarang kinausap ang Blood Royal Mary. Nang marinig ito,
lumitaw ang pananabik sa mukha ni Blood Royal Mary habang tumango siya at sinabing, mabuti. Pagkatapos ay magpapatuloy ako sa paghihiwalay ng aking espiritu sa aking laman.